Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. At pag sinabi naming Pilipinas, syempre, ibig sabihin nun, mga kababayan. Kayo, kami, kahit saang bahagi pa ng mundo, dito man sa bansa o elsewhere, sabi nga sa English. Oh, yeah. Bilang mga permanent residents or OFWs, alam namin nagpapadala kayo sa amin ng mga text-in at mga messages para masagot ang inyong mga katanungan dahil meron kayong pamilyang siguradong nandito pa Yes. sa bansa. Dito po sa Atty. Danny Con, Abogado de Campanilla, para sa isang gabi ng makabuluhang usapan tungkol sa batas. Alright. Alam mo, meron akong nabasa nung isang araw na, di ba may kaguluhan ngayon sa buong mundo. And this article said na actually, ang Pilipinas, meron tayong power. Alam niyo ba na 70 to 80%, mga ganon, ng mga nagmaman ng mga barko sa buong mundo ay Pilipino. At they say na kunyari, ngayon nag-aaway sila kung saan yung mga barko, yung Strait of Hormuz na yan. Pero kung ang mga Pilipino bigla lang mag-strike, lahat ng mga seafarers ng mga Pilipino biglang mag-strike, titigil ang world commerce. Titigil talaga. We have that silent power. Pero ano interesting yung kaya nung sinabi mong lahat ng mga OFWs hindi lang sa Pilipinas, ang Pilipinas ngayon nasa lahat ng sulok ng mundo. Dahil just because of that, imagine mo kung unionize lahat ng mga seafarers natin at bigla lang ayaw namin sagot, kung hindi kayo tumigil kami titigil. Wala silang magagawa dahil bigla lang walang magmaman ng mga ships ng mga yan at titigil talaga ang world commerce. Ganon din sa mga ospital. Yes, oo. Diba? Parang mga nurses, sa ano nga lang, sa London nga lang, di ba? I think a majority of the nurses there are from the Philippines. Yes. Pero that's interesting, nga naman, we just don't flex that power because we are not organized, hindi natin ginagawa. Pero actually, we have that power kung gugustuhin lang ng ating mga kababayan. Meron akong idadagdag na chika dyan, but in the meantime, Sa mga seafarers natin, kung gusto nyong mag-text sa atin, kung may problema man kayo sa Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Or you can message us also in Messenger kung gusto nyo. Diba? Okay. Ngayon, yung idadagdag kong chika sa iyo kanina. Dati, there was a time ang subtitling ng ating mga films for international film festivals was always done in Amsterdam. Ah? Oo. Kasi yung technology, wala pa rito. Ano yung kung itatranslate mo to English? Yeah. Oo. So, there was a time na for 10 years straight, I'd been in Amsterdam. Nagdala yung mga pelikula ni Carlitos. Ngayon, one night, one early morning, nagising ako. Ang narinig kong nag-uusap sa kabilang Apartment? Malapit na building, waray. Siyempre, naiintindihan ko. Binuksan ko ang bintana. Binati ko sa kanila. Binati ko sila. And then, I found out that they were seafarers. Nag-aantay ng susunod na biyahe. In the meantime, tumatanggap ng mga sideline jobs bilang karpintero. Para tawag yun, parang naghihintay sila ng yung next na layag nila. Kaya, natuwa naman ako. At alam mo sila, matulungin sa kapwa Pilipino. Alam mo, ganun, pag nasa ibang bansa, matutulungin ng mga Pilipino. Oo, nakaka-proud talaga dahil, for instance, anong araw hindi naman digital yung pelikula, talagang dalawang lata ng pelikula. I'm sure na-recognize ka nila. Nagulat sila na. Rin, pero ang ginagawa ko, ay, si Pepe Fortesa. pagdating ko sa airport, hindi ako tumatambay sa lounge. Hindi, doon ako sa economy. Talagang doon sa Nakikipagchika gates. ako sa kanila. Dahil alam ko, pag kukunin ko na yung lata,
tutulungan ka nila. ako, Oo. isasakay nila ako. Ganon ka magaling yung ating yung ating international. Oo. Maaring we don't flex our power, but karamihan, We do have that kadalasan, power. Kaya sa ating mga kababayan na lumalayag, 'di ba? Ang dami-dami nyo, 'di ba? So kung gusto niyo mag-organize, parang nag-udyok pa no? Kung gusto niyo mag-organize, ay kaya-kaya nating paluhurin ng mundo. Actually, Yes. kaya ng Pilipinas na paluhurin ng mundo. Hindi lang natin alam. Ngayon alam na natin. Kasi nabasa ko, sabi ko, di ba? Diba? Parang, kasi ngayon we feel helpless eh. Wala tayong kinalaman sa gulong ito, pero Diyos ko, yung sa gasolina natin, lahat tayo apektado. But we're not really that helpless. Basta, taas noo, Pilipino. Yes, okay. Okay. Text in question number 1, buhat sa Bulacan, si Zaira, 29 years old. Magandang araw po, attorney. Yung motor po namin ay hiniram ng isang taong walang lisensya Ay, naku naman. at na-aksidente. Bakit pinahiram? Kayo May naman. usapan po sila ng nabangga na hulugan ang bayad na 30,000 pesos. Pero hindi po sila nakakapagbayad at magulo pa ang usapan. Sa ngayon po ay naka-impound ang motor Ganun talaga, namin. ini-impound yan. Tanong ko lang po, maaari po ba namin makuha ang motor kahit hindi pa sila settled o kailangan po munang mabayaran ang damages bago ito ma-release? Ano rin po ang pwede namin gawin para maayos ang sitwasyon? Okay. Una muna, pag ang sasakyan kasi subject, kunyari, violation. Depende kasi kung sino nang huli sa inyo eh. 'Di ba? If it was a subject of a crime or kunyari may traffic violation kasi usually 'di ba kunyari kung illegal parking ka, 'di ba? Minsan hinahatak nila 'yan, ini-impound. Tapos kailangan ka magbayad ng penalties. So depende, ito parang civil liability na impound. Siguro meron ring reckless imprudence to, no? Kailangan ba niyang settled 'yan bago mo makuha? Not necessarily. Kasi depende yan kung sino yung nag-impound ng sasakyan mo. Usually, pag ito'y subject ng kaso, kailangan ng release ng korte. Ngayon, kung wala naman tong kaso at na-impound lang dahil na-aksidente, kayo, ang usapan kasi ang usapan doon sa napinsala, hiwalay doon sa penalties for the vehicle. Malamang motor to. Motor nga. Sabi Motor. Hindi kailangan, ang sagot ko dyan is, as a general rule, not knowing anything else, hindi kailangan na fully settled yung civil liability. Ang habol lang naman noong nag-impound, you pay the penalties and the fines and all the costs of impounding before they release it to you. Unless meron niyang criminal case at naka-impound yan, you need a court order for the release of any of the vehicles involved in the crime. Is it possible na ang akala naman nung nag-impound nga yung naka-aksidente ang may-ari ng Hindi, it ng doesn't motor? matter kasi ang liability, may liability rin yung nagpahiram eh. Oo. Kasi sila yung registered owner. That's the registered owner rule sa atin na if a vehicle or any motor vehicle, mapa 2 wheels man yan o 4 wheels, ay involved in a crime, necessarily, subsidiary liable yung registered owner. Yeah. Diba? The criminal liability will only pertain to the one driving. But the civil liability, kung hindi makapagbayad yung talagang merong kasalanan noong aksidente, pwedeng habulin yung may-ari. Kasi, unang-una pinahiram nyo, alam nyo walang lisensya. So, liability will also fall onto you kasi pinahiram nila na walang lisensya at nabangga. Why did you lend your vehicle to someone that you know does not have a license? So, lesson learned yan. It does, and it will mean na pag ganyan, talagang hindi masasabing you were not negligent. Kasi you're negligent, walang lisensya nga eh. 'Di ba? So, just settle the penalties kung meron man, pero kung meron niyang criminal case, you need a court order. Tsaka, attorney, di ba similarly,
pag nagbenta ka ng kotse, kailangan siguruhin mo na Na wala naipalipat na, ha? nailipat na sa pangalan ng bumili Yes. yung Oo, kotse. make sure. Kasi kung ma-involve yan sa isang krimen or... Lalo na ngayon na contactless ang mga Oo. pag CCTV at hindi naman nakita yung pagmumukha ng mga nagmamaneho. Correct. Ang mahuhuli lang dyan ay yung license plate. Yes. At ikaw pa ang rehistro. Iisipin pa nila ikaw pa ang gumawa ng krimen. Mapeperwisyo ka lang kasi papakita mo pa yung deed of sale, papatunayan mo pang hindi ikaw yon. Kung napalipat mo na yan, di wala ka ng ganong problema. Di ba? Okay. Now, Quezon City, si Luz. Okay. Hi, Luz! Ay, hello po. Magandang gabi po. How can we help you? Ay, tungkol po ma'am, attorney sa Palupa po. Okay, ano yon? Hello? Hello, Yeah. yes, ano yon? Dinig ka Luz? namin, loud Dinig ka and namin, clear. Luz. Kasi, actually, dito kami sa Quezon City. So, ang nangyari, liliit pa yung mga anak ko. Oo. So nagkaroon ng parang mapping ang aming barangay Okay. na i-CCMP daw yung lugar namin. Kasi ang pwesto ko po is nasa 400. Nawala. Wala. Luz. Ano yung CCMB? Luz. Nawala si Luz. Balikan na lang natin si Luz. Ano yun? Hindi. CMB. Hindi. CMB lang. Hindi. Tanungin na lang natin siya mamaya. Kung ano Pagbalik. pagbalik ni Luz. Di ba kung ano yung ibig sabihin ng CMB? Okay. Ayan na Ano siya. yan? Wala. Luz! Ayan! Yes. Opo. Ano yung CMB? Malinaw. Sabi mo, isi-CMB yung lugar nyo. CMP po. So, mga 41 years ago na, ang barangay CMP? namin is, Ah, opo, yung sinubdivide po yung aming, pwesto ko kasi po, nabili namin ito is 40 years ago na nabili namin. So, syempre, dito na lumaki yung mga anak ko, nagkaasawa na. Ito lang mga year to 2010, kung matatandaan ko, nagkaroon ng project ang barangay namin na isi-CMP na itong lupa ba dito sa ang Holy CMP, Spirit. ang is Community Mortgage Program, yun ba yun? Yung papayagan kayo bilhin yung lupa. Yun ba yun? So, ang nangyari, Yo, ang okay. nangyari po, kumbaga, ang complaint ko, nung nag-subdivide sila, kasi bawat pamilya is 54 square meter daw. Socialized Pero housing meron siya. ding sharer. May sharer din yung bawat pamilya. Ngayon, kasi dito sa lugar ko, marami dito na yung mga anak, pina-qualified nila, parang ganun po. Ngayon, itong nasasakupan, so parang hindi kami na-inform na, yung bang mag-ocular inspection po sa lugar namin na, ganito ang ang plano dito, nagguhit-guhit sila ng ganito. So hindi kami na-inform tungkol doon. Parang ang nangyari, so kaya dito parang walang dalawan. Paano yung nyo, lugar namin. when you say na hindi kayo na-inform, Hindi kami na-inform na, kumbaga, nag-ocular inspection sana doon sa lugar kasi katulad nitong bahay ko, ang ginawa na daan, nasa gitna talaga ng bahay ko yung daan. doon sa plano nila na paghahati, Opo, yung bahay mo na- mahahagip. Opo. Na kung tutuusin, meron kaming existing na daan dito sa gilid na kami din ang nagbigay. Kumbaga, patwalk. Okay. Kami rin ang nagbigay. Sa amin din yon. So bakit ang nangyari, sa gitna ng bahay namin inilagay, hindi namin nalaman kaagad dahil parang itinago nila yung plano nilang ginagawa. Hindi sila open sa mga member Sinong nila? Tinago Sinong nila. sila yan? Sinong sila yan? Yung mga homeowners po, yung homeowners na Nabiyayaan ng magandang portion ng lupa, hindi sinabi doon sa mga ibang maapektuhan. Ganun. hindi po. Kasi meron naman talagang existing na daan na pwede doon yung patwalk.
hindi sila nag-ocular inspection sa bawat family po. Ganon. Ah. Kaya magulo ngayon yung lugar namin hanggang ang sabi nila, na-approve na daw yung subdivision plan. Sino nag-a-approve ng Ngayon, mga noon. subdivision plan na yan? Kasi parang nung time na yun, NGC daw ang may hawak. Ano? NGC Sino? ba? NGC po, NGC. National Government Center. Ah, yung parang yung isang sa kaso na araw. discuss natin. Oo. So, okay. Actually ngayon, kung meron kayong mga dispute dyan sa mga ganyan, alam ko yung mga ganyang concerns, Luz, ha? Nasa Quezon City ka naman, ano? Na-consolidate na lahat yan sa DSUD, sa Department of Human Settlement and Urban Development. Kasi nga Opo. dati hiwa-hiwala yan, di ba? NGC, Opo. NHA, Opo. kahit yung sa mga condo. Pero ngayon, dahil nga medyo nakakalito kung paano mo aayusin yan, finorm na yung department na yon for human settlement and urban development at hagip na yung mga ganyang mga problema nyo. So, ano nang status noong plano nyo? Ang status ng plano, nung matagal nilang itinago po, hindi muna nila inilabas sa mga member, hindi nila pinakita. So kaya nagulat kami at saka ang attorney, so nagbibigay sila 54 bawat family. 54 square meters, so. Po. Ngayon, ang nangyari, meron kaming mga permado ng barangay na certification na yung alat naka-assignment sa amin is 54. Nung binerify namin sa City Hall, akalain mong yung isa 39. Yung sa magkapatid. Yung actual na nakuha. pinaliit. Eh, Opo. so may discrepancy between doon sa Dati. dati, tapos doon sa nakita niyong plano sa City Hall. Opo. Meron So, may- nung magbayad kami. Meron kayong kopya Bakit? noong yung unang plano? Meron po kasi may mga awarded na pinirmahan ng barangay nung mga time na yon na ang alam namin ang sukat nung may bibigay sa amin is 54. Ang ginawa po naging 41. Okay. At yung ang pagliit noon, walang consultation sa inyo. Wala po. Ang ibig ko sabihin kasi po itong ang nabili namin na lupa is malaki 400. Bakit paliliitin nila, di ba po? When you say nabili, paano mo nabili yan? Nabili namin sa nagmamay-ari ng nung 2002 pa eh. Bakit kayo kasama doon sa plano kung nabili nyo sa may-ari? Kasi nga, pinasok nila kasi ang sabi ay ito ay government pag-aari ng gobyerno. So yung may-ari, hindi talaga siya yung may-ari at sila yung nakatira nung dati doon or may rights lang siya? Opo. Sila yung kumbaga sa kanila yung pwesto na ito. Sa So hindi kanila. talaga may-ari. Kami Parang naman, nung una. bumili kami ng portion. parang- Yun po. Luz, matanong ko lang, informal settlers ba kayo? Opo, dati Oo, po. dati. Ngayon na, parang inayos ng barangay, katulong Okay. yung... Sige, ang advice ko sa'yo dyan, Luz, kasi nag-iisa ka ba sa problemang yan? Ay, marami po kami dito. Oo, yan. Ang Sige. kasi, attorney, kaya parang nagkaroon kami ng problema ngayon dahil yung sa likod namin, actually bago lang sila, 3 years pa lang yata silang tumira, ibinenta nung may-ari yung pwesto. Ngayon, ang sabi, nagbayad na raw sila sa City Hall, kailangan daw nilang pumasok dito sa pwesto namin. Ay, hindi. Kasi kung lahat kayo informal settlers, no one can sell. Oo. No one can sell in a sense na confers ownership. 'Di ba? Ang binenta lang nila siguro is yung karapatan The rights. na kayo tumira dyan. Pero yung pag-aari, hindi na ilipat yan. Kung sa gobyerno yan, sa gobyerno talaga yung lugar na yan. Ang sabi nga, inayos na nung barangay para maging hindi na informal settlers na matatawag. Yun nga, ang programang yan, para yung mga informal settlers, magkaroon na rin ng lugar na matatawag nyo sa inyo. Kaya nga nagsasubdivide Opo. at bibigyan kayo ng Sabi- pagkakataon na
bayaran to ng maluwag sa inyo. Ano yan eh, yung Opo, medyo, opo, may ganun, titulo ganun po tolerance ang na yan. nangyari. So magkakaroon kayo actually, niyan. nag-ano na nga kami, tawag doon, yung nag-down payment na nga kami doon sa amount na Okay. na So, pinababayaran ang nila. nakita nung ko time dyan, na yun. Luz, is that ang problema nyo is not the taking or not the program, but yung laki ng lote, no? Yeah. Opo, opo. Na hindi- Nasana po. Kasi 5 po yung anak ko. Pwede ba yung attorney na i-subdivide na dito sa mga anak ko? Kahit 70 nila sa iba. Dahil ang Paano sabi nyo nila, subdivide ang binibenta sa iba. ang liit? 400 square meters? Hindi kasi nga sabi. Opo, opo. Kaya lang kasi nabili mo yung 400, nabili, quote-unquote mo yung from another informal settler who doesn't own it. So you can't really say that you own the 400. Yeah. The 400 that you can subdivide to your children. So, Opo, yun nga po eh. Yun ang problema. Bakit po ibinigay sa iba? So papasok daw dito sa pwesto ko yung 5, ano ba yun? Hindi. 5 family? Kasi nga parang ang nangyayari, when they do the allocation, they do it per household. Syempre, nung time na ginawa nila yung allocation, maliliit pa yung mga anak mo. Opo, hindi pa pwedeng hindi- magpa-qualify. Oo, so hindi pa sila pwede mag-qualify. Ngayon, gusto mo mag-qualify Opo, ngayon, may sila. mga pamilya na po, attorney. Kasi usually matagal nung panahon nga ng Oo. ganyan, kaya lumalaki na. Pero ang tanong ko nga is, okay, nag-iisa ka ba dyan sa problema mong yan o madami kayong ganyan? Alam mo kasi, Marami po, kaya nga. ang problema hindi kami dyan, makausap dito. Luz, is that hindi naman never ending ang laki ng lupa. Kumbaga it's really a Opo. finite area na para lang lahat mabigyan, talagang hahatiin yan ng equitably as much as they can. Ngayon, dahil sa nung nagbilangan kung sino yung mga entitled dun sa lupa, ang pamilya mo ay maliit pa lang, ang ibibigay lang talaga sa'yo is for one household. Wala tayong magagawa doon dahil talagang nung time na-determine nun who are the beneficiaries, per household at isang household lang kayo. Ngayon, kung gusto ng mga anak mo na mag-qualify sila, malalaki na ba sila? May edad na? Mga may asawa na po, may anak na nga alam po mo, eh. Luz, sa tingin ko hindi mo na problema yon. Problema na yun ng mga anak mo. Sila ang mag-qualify on their own, not on the strength na anak mo sila. Kasi malalaki na sila hindi na sila minor. Hindi na sila pwedeng kumabit sa household mo. Ang mga anak mo ngayon, kung gusto nilang maging beneficiaries, kung maihahabol pa, since they're of age, they apply themselves, but do not to you anymore because you are hindi na sila menor, iba akong menor. Opo nga, opo. So yun ang advice Ngayon nga, mo. ang tiram po nila, attorney, hindi na raw pwedeng magpa-qualified ngayon. Totoo po ba yun? Siguro kasi nung time na nag-determine sila ng beneficiary, maliliit pa yung mga anak mo, ngayon na handa na silang magbigay, lumaki na sila. Nakapag-establish ba yung mga anak mo ng mga bahay doon sa lugar? Apart from your house? Hindi, actually dito rin po sa compound namin. Kasi yung sa parang 400. nakadikit-dikit lang sila. Ganun po, opo. Ayun So, ang dito problema. rin. Kaya lang Kasi yung kanyang tinitiran ay 400. Kasya na silang lahat. nakabili. Pero since nung Papasok na po hahatiin sila nga dito, naman yung attorney. 400. Naintindihan ko yung problema Oo. mo na ngayon. Since nung kinuha mo yung rights na tumira kayo, 400, kasya kayo. Pero ang nangyari, nung nagkahatian na talaga per household, mababawasan. Kasi nga, hindi na count nung time Oo, na yun. dahil sabi, Luz, 5 ang anak mo, so 5 ang pamilya rin Opo. nila. Nung time na yun, maluwag yung 400. Oo. Tapos 5 yung anak mo, 5 ang pamilya, so 5 bahay yun, pati pa yung tinitirhan mo. Opo. O, 6. 6. Ay, alam mo, mahirap solusyonan yung problema mo dahil yung timeline kasi. Oo. Yung timeline kasi, hindi mo rin masasabi nagkamali yung gobyerno kasi nga, one household. Kasi actually naman, Luz, sa totoo lang nung time na nag-determine sa ng household, talagang it's to be expected na liliit. Present Oo, time ang naliliit talaga yung mga maa-award sa inyo. Kasi, yun na nga finite kasi yan Kailangan mapagbigyan lahat ng household na nandyan.
So, Ang nangyari po, Oh. nilagyan nila ng hindi naman po dito nakatira talaga eh. Kumbaga parang Oh, so- ibinenta nila, gano'n. So yon, yung mga ganon, i-document mo yan na talagang hindi sila na beneficiary. Kung marami kayong affected na madaming mga kumbaga yung mga but actually ginagawa yan yung mga may mga kunyari nandun talaga informal sector pero hindi para mabigyan ng lupa. Ireklamo nyo yan sa DSUD na at saka sa City Hall na kung may pruweba kayo na mga dayo yung mga yan, yung they're not really qualified beneficiary. Kasi to be qualified beneficiaries, may mga ano yan, yung they have to prove that they've been long time residents na ganun na yan. Ako naman, Opo, opo. so just wala kayong magagawa. Kailangan talaga, kailangan talaga, you have to prove na yung mga, kaya lumiit ng 54 yan dahil dumami kayo. Ngayon, yung sa mga dumami doon, iisa-isahin nyo yan, sino ba talaga yung entitled o hindi. To do that, talagang, you have to do the nitty-gritty work of complaining na itong taong to, hindi talaga to dapat nabigyan. Ito kasi kilala namin yan. Ganyan yan. Mapapaaway ka. So, Yan it's nga best, po. okay, kung gusto nyo yan, since mga informal settlers, I suggest you go to PAO, Public Attorney's Office. Kasi kailangan nyo ng abogado dyan para ilaban yan eh. Oo. So, kailangan nyo lang ng Certificate of Indigency sa barangay. Punta kayo sa barangay. Kumuha kayo ng Certificate of Indigency. Pag sa Certificate of Indigency, babigyan kayo ng barangay, pwede na kayo lumapit sa Public Attorney's Office. Ilahad mo lahat yan na may nag-infiltrate, ang tawag dyan, may nag-infiltrate sa inyong lugar na hindi naman talaga kasama dun sa original informal Opo, kasi settlers. parang lumitaw na lang ba? Yes. Ilang taon pa lang sila. At saka, Luz, Opo. sabi mo nga, Kasi sabi ko nga, attorney, bakit yung pera ba ng anak ko at saka yung perang kung sino yung gusto nyong ilagay, magkaiba? At saka, Luz, Diba hindi lang po? yun, alam mo, ang maigi, maghanap ka pa ng mga kakampi mo Yun na nga, kung para nag-iis- grupo kayo oo. na lalapit at magpipresent ng pruweba Kasi, na oo. Hindi lang- outsiders At yung saka, mga ang ano po pinagbigyan. dito kasi, attorney, ganito. Yung halimbawa, itong bahay ko, si bahay ng kapitbahay ko, parang ang nangyari, uusog-usog kayo doon, usog-usog. Kasi nga, yung sa plano nga ginuwit-guwit, ganun ang nangyari, parang usog-usog. Pwede ba yun, mga bato? Buusog mo ba yan? Actually, pwede yun kasi nga, to be blunt, informal settlers, talagang you don't really own the land. property, Kumbaga, you knew that it was, Parang kasi ngayon, Kasi parang ang tawag ngayon, nila sa attorney, ano hindi na matatawag na informal settlers. Kasi nga, kumbaga, inayos na. Yung naayos iba na nga, daw, pero the rights to the property is not complete eh. Kaya nga, pero congratulations sa nagawa yan. Pero ang suggestion ko nga, para kung talagang meron talaga nag-infiltrate sa lugar nyo, dahil nga, kaya nga lumiit, kumuha na kayo ng Certificate of Indigency sa barangay at lumapit na kayo sa PAO. Kasi medyo masalimuot, hindi nyo kakayanin yan na isa-isahin. Po. Kasi ang nag-insist talaga na maging ganito to, yung mga kastelo ba nung time, nung araw ngayon. Yung mga Good luck na lang kasi wala na tayong oras, Luz, pero yun na lang ang best advice sa'yo kasi... Pero po, attorney, halimbawa ito, kasi Hello? putok na rin sila dito. Hello? Hindi po namin papayagan. I will not suggest violence Yeah, naman. oo, wag naman. I do not Baka suggest magkagulo kayo. So kaya nga sabi ko, your problem is technical and it has legal ramification kasi you have to prove that there are infiltrators, kumbaga, yung hindi talaga entitled. So you need a lawyer na you need professional help. So don't take the law into your own hands. Masama, baka mapahamak pa kayo. Ayoko naman masaktan kayo at ang mga kapitbahay mo, Luz. Sabi ko nga, okay, sige, pasok kayo. Bayaran nyo kako yung yung napatayo kong bahay. Sige, Luz. Sige, thank you, Luz, ha. Sorry, but we have to Sige close, po. ha. Good luck. Sige Good po. luck, good Sige luck. po. Oo. Thank you po. Okay, sa lahat po ng mga nag-text, nag-comment at nagpadala ng mensahe sa aming Facebook page, maraming salamat po. Patuloy po kayong tumutok sa aming palatuntunan dahil baka ang tanong nyo na ang susunod na maihain dito at o kaya naman may isang
may mga kaparehong kaso. Tignan mo, yung color natin ngayon, ano? Last, gano'n, no? Parang pareho. Anyway, maraming salamat. Ako po ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Good night.